Universidad ng Pilipinas. Huwag ka na kumasa, ulol. Richie Rivero, thank you! So, hindi pwedeng saka hindi pwedeng dalawang Philip Manala. Minsan talaga may bias ako sa mga foreign athlete. Parang ayaw ko ibigay sa kanila yung finals MVP or any award. I mean, I'm not racist, pero minsan talaga gusto mo talaga pure-blooded Filipino yung Boss Orin, the dog, katakutan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Sino yan? Sino yan? Yo, what up mga brad? Welcome back sa isa na namang episode ng The Dog Show! Internet yan. Okay na ba internet mo, Boss Brian? Oo. So yan, tatawa na kami. Second take na kasi natin ito. Dahil sa internet. Second take yan. At least, Boss Brian, yung first take, maganda yung show na yun. At least tayo, second take. Diba? Diba? Better. Parang palitan na kayo natin. Second take na lang kaya. Hindi. Pwede na. Pero, Boss Brian, pag dito, binabati ko nga pala yung mga 7,000 and counting na nanood ng last episode natin. Baby steps, pero papunta na tayo sa mga brad, dumadami na tayo na nakikidog show dito, Boss Brian. Yeah, 7.2k viewers from last episode, the most viewed episode na natin. Thank you. Yeah. So, regarding dun sa last episode, di ba nagtanong tayo last episode if they have some questions for us to discuss real quick. I-ano lang nila sa comment section. Meron isa na nagtanong doon. Ganun din ha, kung meron kayong questions today, just comment down below. Check ko lang kung saan ka na nga ba yung nakita. Si Dushman 888 may question sa atin. Si Dushman 888. Yeah, Dushman. Bakit? Wala, tunog yan ibang dush eh. Anong tunog tush ba? Oo, dush eh. Ano sabi? May question siya. Sabi niya, papunta na tayo sa post-tab era ng Ateneo at UAAP. Ano-anong scenario ang nakikita ninyo for Ateneo? Ano ang pinaka-lasting legacy ni Tab sa Philippine College Bowl? Yun ang tanong niya. Sagutin mo nga, tol. Sino una sasagot? Ha? Sino sasagot? Sino una? Sige, ikaw na. Yeah. Ayan, nawala tayo. Yung internet po, balas pa yung kulit eh. Dahil niya, kung ang bag ni Coach Tab ang ating i-discuss. Ito lang yan. Simple yan na lang natin. Of course, lahat sila may ambag. Yung mga predecessor siya sa Gilas, idagdag mo na si Coach Yeng, si Coach Tim Cone, kahit sino pa yan. Tapos yung mga nakasabay niya at yung mga after niya like Coach Chot Reyes, na dyan yan. Si learning experience nga, di ba? Pero may napalitaan ba tayo nung time ni Coach Tab na may mga players na hindi umatay ng practice na habitually, na hindi natutuloy yung practice ng Gilas because wala yung kalahati or something like that? Kumbaga, enough na yung sabihin mo si Coach Tab ang coach ng national team para mag-attend at para maging continuous yung preparation ng Gilas Pilipinas program. Same as Ateneo. Yung mga nagsasabing, okay, wala namang Ateneo na dominante kung wala si Kwame. Part yun ng dominance ng Ateneo during the Camp Baldwin era. But do you think they would recruit or, dadating sa Ateneo yung mga Phil-Ams na ang laki na ambag this past several years? Nandiyan si Chris Kuhn, nandiyan si Jared Brown, tapos nandiyan na si Amos na anak ng pating na pwedeng maggilas yan. Naggilas na nga eh. Diba? Do you think do you think they would pick Ateneo over UP or LaSalle na nag-i-spend ng money ngayon na talagang umaapaw din ang recruitment? Diba? Like, part of the reason why those superstars or super
recruits pick Ateneo is because of the name Tab Baldwin. So those championship, those premium roster na meron siya this past several years, it's not just because of the Ateneo money and the Ateneo prestige, but also because of his name. Diba? National team coach yan before he went to the Philippines, diba? So, dapat i-take in consideration yun. So, but him being the top coach in college during his reign as a Ateneo coach, it's still, arguable. Hindi naman yun yung tipong matik best coach in college si Tab. Nandiyan naman si Boy Muscle, di ba? Si Coach Ayo, si Mantiga Boy. Okay. Diba? Yeah. Coach Aldi. Si Boy Bicep, di ba? Pwede mo rin sabihin na kahit isa pa lang ang championship ni Coach Gold, pwede mo sabihin na ang lupit ng ginawa niya sa UP program. Which is diba? The same No, sorry. Diba? I just said like kind of the same din kasi Coach Gold, he coached those yung players niya ngayon from high school, so sinusundan siya. Para siyang Coach Tab din, parang ganun, di ba? Yeah, so masasabi ko lang, although hindi part ng question, kung mag-hire kayo ng coach, yung coach na sinusundan. Hindi. Yeah. Diba? Yeah. Yun lang yun. Kasi kahit gaano karami pera mo, kung hindi naman attractive yan sa mga bata na pupuntahan na college prestigious school, diba? Sabihin mo pa maganda sistema niyan, kung wala kayong recruit na attract ng coach nyo per se, wala pa rin. Diba? Magsasalita na ako, FEU. Pero ito dinidiscuss namin to kasi yun yung question. Pero it's not like the post-Tab era na. Hindi pa yan official pero andyan pa rin si Tab, ha? Just wanna let you know, guys. Okay? So it's just a question. So doon lang siguro sa ano-anong scenario ang nakikita natin for Ateneo in the future. For me, I think it's gonna be kinda the same. Hindi lang exactly the same. That's Ateneo. Players would want to go and play for Ateneo. They can get like blue chip recruits. That's mayroon na nga silang Kobe De Messina next season, and then they still have a lot of players yan for sure overseas. Gumber. Yeah. And then the only question now, kung sabi nga post-Tab era, kung sino yung magiging coach din ng Ateneo. So that's a big shoes to fill yung kung alis si Tab Baldwin. Imagine like since kailan ba siya nag-start siya? 2016, 2017? 6 times na nag-finals, 4 times na nag-champion si Tab. And then I'm not sure this season, although meron pang pag-asa, pero let's see. Yeah. So that's Tab Baldwin for you. System din ang maiiwang legacy ni Tab Baldwin. That's what I think. Like kahit wala siyang star player, he can like manage those players. Like para siyang ewan ko, i-compare natin as a Spurs o hindi? Yeah. Pwede? Yeah. Ito lang yan, Boss Bry. Yeah. Hindi, ito lang yan, Boss Bry. Summarize natin ng onte. Diba? Look at the Spurs. Nung wala na si Tony Parker, diba? Wala na si Tony Parker, wala na si Tim Duncan, diba? Ano ba nangyari sa Spurs, diba? Naging sila, diba? Naging sa may basement sila nun, diba? Yes. Yeah. Isipin mo na lang, nawala si Kwame, nawala si Portsky. Kahit pa makarecruit ka ng mga amboy dyan na decent ang resume, diba? Wala kang leader na veterano na talagang palagay natin si Balungay, sige na, pero si Balungay ba isa sa nag-lead offensively and defensively last season sa Ateneo, di ba? Masasabi mo pong mga leaders to is si Kwame, saka si Portsky, saka si Bayaw, Ildefonso. Yeah. Kung iisipin mo, di ba? So
nagkaroon ng vacuum doon sa leadership ng roster ng Ateneo. And hindi sila masyado nakapag-prepare dito dahil all of a sudden lang naman yung pagkawala ni ika-4, di ba, Boss Bry? Hindi naman siya yung tipong natapos yung championship last season, okay, graduate na si ika-4. Hindi naman ganun eh. Nawala siya in the middle of the off-season and probably at the latter end of the off-season. So, hindi sila nakapag-prepare. Sino na yung boses sa court? Na, Boss Bry? Yeah, may continuity naman ng Ateneo na lang talaga, naputol lang dahil diyan kay yeah, for sure kay ka-4. Diba? So naka-4 si Tab Baldwin, no? Naka-4 na championship. 4 championships out of 6 finals appearances. Simula nung pagdating niya, finals agad eh. Every time, every year, finals. Yeah. So pero ang nakakatawa talaga or ang malupit diyan, Boss Bry. Alam mo ko ano? Ano 'yun? Ang main point guard ni Coach Tab sa ika-4 ng championship, sino? Si ika-4. Oo. At ang reason kung bakit matatapos or baka matapos ang career ni Coach Tab sa UAAP with Ateneo, alam mo kung sino? Si ika-4. Ika-4. Diba? Yeah. Yeah. Diba? At sino ang maraming tinapos sa Ateneo? Si ika-4. Diba? Yeah. Sabes talaga. Yeah, anyway, hopefully we'll see more of Tab Baldwin sa UAAP. Hopefully hindi pa niya ito yung last season niya or hindi pa yung next season will be his last. Sana couple more years. Masayang panoorin ng Ateneo pag andyan si Tab eh. Although wala siya nung Sabado, ha? So, eto na. Saturday games? Pag-usapan ba natin? Pag-usapan mo na. Oy, may tayo may games tayo, Boss Bry. After na kami pag-usapan yung Saturday games, maglalaro kami ng Boss Bry. For sure, may enjoy nyo to. Pero sige, Saturday games, Boss Bry. Ano ba? So, over the weekend, meron tayong 3 laro over the weekend, Saturday and Sunday. We had 3 games. 4 games pala, sorry. 4 games. Hindi na sinama yung isa eh. So, first game. Ano bang first game natin? Nung Saturday? UST. Adamson. UST Adamson. Yeah, over the weekend pala ha, meron tayong mga a bunch of career highs ha. Diba, Chef? At career highs, league high, season high, lahat na ng high, Boss Bry. Game. Adamson won as expected, 61-53 over UST. So Yero led Adamson with 17 points. And then of course andyan pa rin sila sa Bandal, Montebon, gumawa rin sila Hanapi. On the other end, UST, it was Manaytay with 13 points. Cabanyero 9 points lang siya in that game. And then, yeah. So, have you watched this game o iba na naman ginagawa mo nito? Hindi, Boss Bray, may natatandaan ako nangyari guys sa laro yan. At alam mo na, pag UST, Boss Bray, yan yung pinakamagandang mag-multitasking, di ba? Totoo, true. Yeah. Diba? Yeah. Kunyari ba, gusto mo magpa-laundry, gusto mo magplancha, gusto mo magwalis. Yan yung time. Yung pagkahabang nanonood kayo or nakikinig kayo ng UAAP game, UST game, magandang gawin doon, di ba? So, ang matindi doon, Boss Bry, yung mga time na nakapokus ako sa screen, yung talagang hindi divided ang attention ko. Lang yan, si Mr. M. Jr. nakakashoot. Talaga? Yeah. Oo, mid-range at 3 points. Sabi ko, anak na, mukhang double digits performance. No, kasi mga 3 tira yung nakita ko na solid Sabi ko, papapogi si Mr. M.
nga, nag-ML ako. Ang dami ko pinagagawa. Baka nag-Max pa ako niyan. Diba? Tapos bigla natapos yung laro. Tapos diba, tinanong ko sa'yo, Boss Brian, ilan ang na-score ni Mr. M? Ilan ba? 8 points. 8 points. So, ibig sabihin, Boss Brian, lahat ng puntos ni Mr. M, nakita nasakto sa time. Oo. Nasakto sa time na nasa screen ako, nakatutok. Ibang klase talaga. Nagpapakitang gilas dahil sa'yo tuwing nakatingin ka. Oo. Pag di ako nakatingin, walang gagawin. Ibang klase. Pero aminado ako doon sa nagmumultitask ako pagka UST yung laro. May ginagawa akong iba pagka ganun. Yun, may ginagawa kang iba, sumbok ka na sa asawa. Boss, ilan in-score ni Nick? Ilan ang niya, field goal percentage niya? Parang 9 points, parang ang labo nun . Yeah, 3 out of 15 for Nick Cabanyero. Yeah. Wow. 3 out of 15. Yan yung yan yung mga performance natin ni Kobe pagka maalat siya, tapos sobrang alat pa ng kakampi niya. Malupit. Manaytay. High scorer is Manaytay, which is 13 points lang. Yeah. Nag 3 points yan na sunod-sunod ang first quarter, Boss Bray. Manaytay. Then the rest are like single digits. Same as well sa Adamson. Isa lang ang ang double digits, which is Joshua Yero. Sabi mo nga, he's a PBA ready na si Joshua Yero for you. Yeah. The thing with Joshua Yero, his previous games is napakita niya sa atin, Boss Brian, na hindi lang siya solid man-to-man defender. Meron siyang mid-range fade away. Meron siyang pwede siyang mag-slice sa middle, pwede siyang mag-layup. Tapos ibang klase rin mag-tres. Diba, Boss Brian? Kumbaga 3 and D on its full definition itong si Joshua Yero. Yeah. Oo. Problema lang talaga, minsan may games na depensa lang yung mapipiga mo sa kanya. Probably because sobrang si Cedric Panzano, pati sila Joem sa Bandalen Kalisay. Hindi kasi Joshua Yero centric ang Adamson . Yeah. Di ba, Boss Fry? Gumawa din pala bata mo si Hanapi 7 points. Ilan? 7 points. Ilang field goal? Anong field goal percentage na? 50%, 2 out of 4. Wow, dahil dyan, babatingin ko, swashbuckler. Sabi nga nung isang player, White Muckler. White Muckler, hello. Patay na patay dyan kay Tito Hanapi, Boss Bray. Pati si Montebon. Montebon, I think, is 9 points. Let me just double check that. Yes. 8 points by Montebon. 3 out of 10, bro. Okay. Nag-struggle din na onti, 30% on the floor. Pero, yun nga, si Yero, Montebon, yung mga player na yan, hindi naman sasabihin ko nagsasuffer, pero part talaga ng part ng basketball yan na kahit gaano kakagaling, it's still a system and a team sports. So, you have to be at the right fit, at the right time, at the right game para mapakita mo yung talent mo. Diba, Boss Bray? And, so let's move on to the next game. Hindi, meron lang ako sasabihin with regards to UST. Ano yun? Hindi ka talaga napanood. Oo. Hindi kasi tawag dito, napanood ko yung time ni Callum Yung mga time na siya yung lead point guard Mm-hmm. Na-imagine ko na paano mangyayari kung si Portsky ang point guard. Na-imagine mo na? Oo, kasi di ba, Boss Bryce, si Portsky, si Kapat, may may teardrop yan, sumasaksak yan, tapos kaya niyang bagalan yung dribble niya or magstay sa mid-post na makakagawa siya ng play doon, di ba?
Kumbaga dahil din sa length niya, I think hindi siya 6 flat lang. Siguro 6 flat yan or 6'1". Sige kapat. Hindi siya 5'8", 5'9", hindi siya small guard eh. So nakikita niya yung floor better than small point guards. Plus meron siya saksak. Si Callum, medyo matangkad siya kay Mr. M. So meron siya saksak. Tapos makikita mo, mas madali sa kanya makita yung floor. So that's the problem also with the current starting point guard or, the captain of that team. Hindi ka masasabing lahat naman sa player ng UAP magagaling kaya sila nandyan eh. Diba, Boss Bright? Lalo naman UAP player na pano eh. Diba? Yeah. But the problem is, your counterparts sa ibang team, they're taller and probably they're more talented than you. That's why your team is suffering. Plus, I mean, you should brought the system as well kasi ikaw yung coach sa floor eh. So, yung Callum, nanginayang lang ako kasi tingin ko pwede pa mag-grow yan into something na much more special sa nakikita natin. But the problem is, ngayon, Mr. M starting point guard most of the time. And then next year, Paranada and Portsky will arrive. So, asa na si Callum? So, Callum, kung nakikinig ka sa FEU, may opening. Nagre-recruit ka na naman eh. Parang ginawa mo yan last episode kay Reinhardt Umamoy. Speaking of Reinhardt Umamoy, Boss Brian, next game. Next game, ayan, umulan na si Reinhardt. NU, by the way, won 65-61 over Ateneo. So, Humamoy had 21 points. Career high po yun. And then, followed by Jake Figueroa, which was let's say, who did the dagger 3 and the clutch free throws. And then, sa kabila naman was Joseph Obasa. And then, yung dalawang laging inconsistent for Ateneo, which is Kai Balungay with 10 points. And then, Chris Kuhn with 8 points. Yun. Napanood mo ba yung laro? Grabe, no? Yeah. Grabe yung game, pupukan siya. And also that explosion of my idol, Reinhardt Humamoy in that freaking third quarter, Boss Bry. Masyado kang hype ngayon kasi hype mo to. Ibang klase, Boss Bry. Kasi kakabanggit ko lang at alam mo yun, dinilaan ko yung pet niya sa last episode natin, Boss Bry. Literal think as late as ang pinagagawa ko sa kanya kasi bilib na bilib ako dito sa batang to eh. Tapos imagine mo after that episode pumutok. Yes. Diba? Baka after this episode baka lumipat na rin yan. Alam mo, Boss Bray, ano nakikita ko dito talaga kay Humamoy na palagay natin ngayon, Remogat, Baklaan, even Nelly, they're probably better than Reinhardt right now. Yeah, Boss Bray. Yes. Pero yung makikita mo arsenal kay Humamoy the time he's playing the game or in the game, ang hirap i-argue na in 2-3 years time, hindi ito magiging one of the top point guards sa liga. He has the vision, he has the creativity, he has the shooting, he has the heart, he has the clutch. Yeah. Nakita natin yan no high school. And also, he's 5'11". He's not a small point guard. Yun nga sana titignan ko, isa-search ko siya na kung ano ba height ni Reinhardt. 5'11". Yeah. Yeah, kinumpare ko nga sila ni Kiefer doon sa isang meme. O nga pala, Boss Bray, he followed our page the other night. So, Reinhardt, welcome. Panoorin mo to Welcome to UAP Basketball 24/7 and the Dog Show 24/7. Oo, Reinhardt, kung gusto ko lang ng fan sign, Reinhardt, lagay mo yung pagmumukha ko sa Popon Ban, masaya na ako. Yeah, Boss Bray, tawag dito, he's my point future in the present and also probably
when Fortsky is done and of course Jerome will be done and Kian would mature and probably will be drafted somewhere, PBA or KBL. Pagka solo na ni Humamoy ang reign sa NU, he would be the future point guard. That's my projection to that player, Boss Fry. Ikaw, ano nakikita mo kay Humamoy, Boss Fry? Hype lang ba to? Ina-hype ko lang ba? Or no, legit? No, yeah, it's legit. Kaya lang, sayang nga lang, no? Kasi Kian is just sophomore, right? Tama ba ako? I think so, yeah. Pagitan nila. No? Sayang kung sakali sanang medyo at least 2 years, at least he has this couple of years na siya yung magiging lead talaga. Yun lang yung nangihinayang ako. Kasi for sure kasi they would put Baklaan over him eh. And andyan pa rin or kung magsabay man sila sa court, it's not gonna be that long of a period na sabay yung Baklaan Humamoy. Kasi medyo handicap kayo sa depensa nun kung magiging full offensive mode kayo doon sa dalawa, di ba, Boss Fry? Yeah. I mean, pero pwede din naman. Bahala na sila. Dynamic duo sa offensive end. So, why not? Why not try? I just wanna hype Jake Figueroa. I've been like hyping him since our first episode. Sabi ko this might be his breakout season, which he didn't disappoint naman talaga. So Jake Figueroa has been consistent all throughout the season. So 18 points and then a cold-blooded 3 nga sabi ko, and then yung clutch free throws. Grabe to si Jake Figueroa. Isa siya sa 4 na sinasabi kong mag-break, will have a breakout season sana. Si Figueroa was 1. The other one was Policarpio. No, not Policarpio. Ano Nuevo, pero hindi eh. Hindi. Ano Nuevo? So sablay ako doon eh. Sablay din ako doon sa isa eh. Akala ko si Jason Credo ng Ateneo, which is, ito na, pag-uusapan din natin yung Ateneo. Credo, ganda nung umpisa niya nung Saturday. Tapos nawala lahat. Pati buong Ateneo nawala. Sabihin, wala rin si Coach Tab Baldwin. Pero it's not hindi naman yun yung reason kung bakit sila natalo eh. Kompleto sila. Well, andyan si Coach Sandy Arispacuchaga. He's been there for ages na. So for sure, alam niya naman na yung mga blueprint ni Coach Tab, di ba? So it's not the reason why they lost Ateneo for me. I think it's just that wala talaga silang leader. Parang kalat. Even kay Balungay and Chris Kun, wala talaga. Chris Kun is not, ang tawag dito? Hindi siya consistent eh. Hindi siya consistent. Nawala siya walang nag-take over doon sa nawala nila nung umalis si Fortsky. Walang pumalit. Yeah, walang pumalit. Kahit anong kagustuhan ni Chris Kun na umu-score at wala talaga. At yeah. How do you think of like let's say kay Balungay now? Kasi siya dapat yung tingin natin na like MVP candidate, Mythical 5, like leader of Ateneo. Tingin mo what's going through his mind now? And eto na, mukhang hindi pa sila papasok sa Final Four, no? Okay, I think yan Boss Bray. Yung tipong kunyari nasa isang setting ka tapos ikaw yung pangalawang pinakamagaling or ikaw yung pangalawang inaasahan, nagtatribe ka doon, di ba? Nagtatribe ka doon sa position na yun na you're the second best person on that, on that team or on that situation. And then biglang the following year, you didn't expect na ikaw pala na dapat yung tagabuhat ng situation or ng team. Yeah. Di ba? Nag-tribe ka doon sa role as the second best eh. Or third best or something like you're not the best. Tapos biglang ikaw na yung kuya,
ikaw na yung gumawa, pare. Diba? Kumbaga, kahit sino naman siguro mag-a-adjust or magkakaroon ng shock with regards to that responsibility. So, I'm not defending Kai's poor play as of late and na hindi niya na-exceed or even na-reach your expectation natin sa kanya this season. Pero, yun siguro yung yung anatomy or physiology of why Kai Balungay is struggling. And even Chris Poon, they got shocked because of the role suddenly na napunta sa kanila na probably they didn't expect this early. Di ba, Boss Bry? And the only bright side siguro sa future nila ay si Mason Amos. And I know what, si Jared Brown, I like him. I like that he's fearless. Yun, si Jared Brown. Kaya lang, para siyang Russell Westbrook para sa akin, para siyang Russell Westbrook. Tapos ang pinakayo ko rin sa kanya yung mas inuuna niyang kumuha ng foul bago yung mga tira. Kung napapansin mo yun, ewan ko lang. Nakita mo ba nung last game? So parang Westbrook Harden combi Parang ganoon wala siyang takot na tumira na siya yung mag-last shot o sige kuha ng game winner, which is very very good, pero siguro konting consistency lang ang kailangan din kay Jared Brown, and iwasan niya yun yung parang na-drive siya tapos gusto niya ma-foul muna bago siya makatira. Yeah. Ayun, like offensively, wala halos silang problema kung titingnan mo, Boss Bray. I mean, I can see, I can count like at least five person or 5 players sa Ateneo that could score at least 10 points or 15 points a game. I mean, hindi lang 15, sobra na yun. At least 10 points a game. Jared Brown, Chris Poon, Kai Balungay, Obasa, Amos. Diba? I mean, yun lang mga yun Hindi ko pa sinasama si Espinosa. Diba? Kumbaga, si Garcia, pwede rin umiscore ng 8 points yan, 7 points per game. So, hindi sila nagkukulang sa tao. Nagkukulang sila sa lead talaga sa nakikita ko. I may be wrong, but the way I see it and the way I perceive their situation, leadership lang yan. Baka kailangan nila si Ika-4 talagang bumalik. Ika-4, balik ka na sa UST, nandun na si gagawin mo dun. Hindi ka mukhang Espanya. Ano sabi mo nung balik ka na sa UST, nandun si Hindi, sa Ateneo pala. Sa Ateneo, balik ka na, Portsky. Nandun naman si Paranada sa UST, saka wawa naman si Mr. M kung Paranada, Portsky yun nandun. Ano pa gagawin ni Mr. M? Taga-ganon. Taga-appear. Appear, disappear. Para mas okay yung disappear. May add ka ba sa game na to bago tayo maglaro? Sa Adamson? Isa lang sa i-add ko sa game. Sorry, Adamson. NU pala, NU. NU. Yeah. Hindi ko sinasabing okay na na-injured si Kong, si Steve Nash, pero yung injury na yan parang naging blessing in disguise at opportunity para mag-bloom at makakuha ng confidence si Humamoy. Yeah. Kasi ang hirap talagang isingit si Humamoy. May hiya ka rin kay Steve Nash. Nag-improve naman si Steve Nash. Diba? Yes. Kumbaga, dun sa dalawang main guards mo, saan mo isisiksik na magiging 15 minutes per game si Humamoy? Diba? At the very maximum siguro, pwede mo siyang bigyan ng 10 to 12 minutes of playing time if Steve Nash and Baclahan are both healthy. So yun lang, nakatulong. So, anong balak mo? Re-recruit mo na naman? Steve Nash na lang. Steve Nash. Pagaling ng panga mo, doon ka sa FPU Pangarouse. FPU Pangarouse. Bagay na bagay ka. Wala na si Saka si Johnny Boy. Wala na si Johnny Boy. Bumalik na siya, di ba? Sakto, si Kong saka si Johnny Boy. Nasa FPU Pangarouse. Team Pangarouse. Diba? Lupit sana, diba?
So yan, Boss Bray, yan yung ano natin, first game na, 2 games ng Saturday. So, 2 games. next half natin, syempre, yung umaate ka pong Sunday games, no? Yeah. Pero bago Battle yun, of the East. laro muna tayo. Oo, Battle of the East, saka ano yun, di ba? UP Lasal. So, before noon, maglalaro kami ni Boss Bray. So, commercial break muna. So, we have our own game. Bagong pakulo. Yeah. Ano to? Para tong Pinoy Henyo. Pinoy Henyo talaga. UAAP Henyo. Oh yeah, UAAP Henyo. Parang gano'n. Oh, sige. Oh, so, ano ba rules natin dito? Basta pag natalo dito, pusong kampiyon yung matatalo dito. ang rules dito, Boss Bray. Bawal 2 minutes, no? 2 minutes. Yeah. Isang pangalan, 2 minutes. So, pwedeng makadalawang pangalan dito. So, ano lang to, katuwaan lang. So, kung sino makahula na pinakamabilis sa amin dalawa, so una muna, mahuhula yung isa papahula, di ba? Oh. Tapos the other way around, di ba? So, syempre, yung makaka-points doon, yun ang uhula. Di ba? So, yun na lang. So, tawag dito, yun ang role. Tapos 2 minutes. Tapos lahat ng players sa current roster kasali. Okay? Current lang ba? Akala ko Sige, history na. Lahat ng players sa UAAP na. Sige na, sabi mo eh. Ano ba? Current lang o Pwede naman. Sige, current lang para mas nakakatuwa. Current lang tayo. Sige. Ano ba? Sino bang pwede natin? Ako manghuhula, Boss Bray, Current player. Tapos next, ikaw naman manghuhula. Pipili ako next. Oh, sige. Pabilisan tayo. Ha? Sige. Meron na. Nahirapan ako maghanap ng mahirap. May mahirap dyan. May mga mahirap dyan. Alam mo na yung pinakamadali sa akin, so huwag mo gagamitin yun. Alam mo na yun. Game na? Sige. Game na. Sabihin mo pag-start na. 2 minutes. Yung nga pala, timer natin. Timer. Alam mo naman wala kaming dito eh. Kailangan namin pala ngayon ng mga production assistants at mga electrical engineers galing sa UAAP G League. Kaya apply na kayo. Kasi gumagawa kami dito ng mga kabakyan. Ayun. Okay. In 3, 2, 1, go. Tao ba to? Oo. Tao? Tao. Okay. Tao? Taga Espanya? Hindi. Taga Recto? Hindi. Konyo ba to? Konyo? Hindi. Alam ko na. Ano yan? Matalino? Aha. Matalino. Tawag dito. Mahilig sa air fryer? Hindi. Hindi. Nagmamantika? Hindi. Tawag dito. Parang Kobe Paras ba to? Hindi. Okay. Hindi ba naglaro to kahapon? Ha? Naglaro ba to kahapon? Naglaro? Oo. Naglaro. Tawag dito. Gumawa? Pwede? Alarcon? Hindi. Felicilda? Hindi. Anak ng pating sino to? Belmonte? Hindi. Briones? Hindi. Anak ng pating Torgulas? Hindi. Anak ng pating ilang seconds na lang. Ilang seconds na lang. 30 seconds na lang. 30 seconds. Anak na, hindi si Torgulas, si Felicilda. Coach ba to, coach? Hindi. Hindi ba si Boy Kimpi yan?
Para si Boy Kimpi yan eh. Gumawa no? Gumawa. 8 seconds. 8 seconds. 8 seconds. 3. 4. 3. Wala na. Sino? Parang yan naman, no? Nasa screen, si Abadjano. Ayun. Dapat pala sinabi ko, partner ni Ogie. Abadjano Gibbs pala. Ayun. Abadjano. Wala, talo ko to na. O, ikaw naman mahuhula, Boss Bray, ha? Sige. Wala, may nasa isip na ako, na player. Good. Sige. Sabi mo lang kung kung game. Okay. 3, 2, 1. Game. Tao. Recto. Ha? Recto. Pwede. Espanya. Hindi. Pwede. So, humamoy. Hindi. Kakampi niya. Pwede ba yun? Hindi. Mandarayat. Hindi. Alam ko na. So, Moraita. Oo. Okay. Gonzales. Hindi. Player? Oo, punyeta. Oo. Baka si coach eh. Torres. Hindi. Ba player? Nuevo, Juni Boy. Hindi. Tempra. Wala sakit. Hindi. Alam ko na. Muhammad Fatih. May sakit yun eh. Hindi. Alforque. Hindi. Ang dali-dali pucha. Mahina. Slit. Hindi. Moraita, ha? Hindi. Oo. Ilang seconds na lang. Punyeta. Gonzales. Hindi. Torres. Sino ba mga player nun? Kala ko, madali. Bautista. Galing. Nakakatama. Umabot. Ang daya. Ang tagal mo sa Moraita. Galing ni Boss Bryce. So, ayun yun ang ating UAAP Henyo. Kung gusto nyo makisali sa amin, pwede kayo. Basta i-message nyo ng Dog Show, UAAP Basketball 24/7. Kung gusto nyo sumali sa UAAP Henyo. Pag nakasagot kayo ng tama, o sino makasagot ng tama, may premyo kayo. So, UAAP apparel yan, tawag dito, Epalin Apparel or Epalin Boba, pwede nyo maging premyo, Boss Bry. Sasama sila sa natin, sa video. Siyempre. Oo. Yun lang. Okay. Kaya di ba, Boss Bry? Sabi ko sa'yo, masaya yung UAAP nyo eh. Sabi ko sa'yo eh. Baka na ako to, tapos ikaw yung nanalo po. Ayop. Segment. Si Abadjano lang eh. Pag IQ talaga labanan, talo ako sa'yo. Kagaguhan lang ako MVP dito eh. Okay, Boss Bray, na tayo Sunday games, no? Sunday games, pag-usapan natin yung mga taga Moraita. Naugusapan natin yung si Bautista. So, FEU versus UE. So, 1 point. 1 point na. Panalo ng UE, 87-86. Okay, so, career high for Ray Remogat, 34 points. Ayan. Wow. Ayop. And then, Abdul Sawat, season high ba to ni Abdul? 20 points ata. Sa kabila, and yung pinahula mo sa akin, si Joric Bautista, 21 points, and then LJ Gonzalez with 18 points. Grabe, ang ganda ng laban na to. Ang ganda ng laro na to. Pero ito yun sa mga napanood ko na games ng FEU. Ito yung second time na
parang they botched the game winner, no? Ang naalala ko, one is for yung against UP eh. Yung UP, yeah. Oo, yung pinasa sa loob. Tapos, pinasa ulit sa labas. Pinasa sa labas. Na J.R. Smith, oh. Ngayon, si Torres eh. Ewan ko, maganda lang siguro yung defense. So hindi siya naka-put up ng shot before the buzzer ended. So, sayang. Game winner sana nila yun. Or, potential game winner. Yeah. Ray Remogat, men. Panood mo? Grabe. Ray Remogat? Yes. Ray Remogot. Oo, Remogot daw eh. Ang point lord ng UAAP. Isa lang ang tanong ko sa mga taga-UE ha. Isa lang. Ano tanong mo sa mga taga-UE? Sure ba kayo na nandyan pa yan next year? Hi. Sure ba kayo dyan? Baka iyak na naman to mga to. Oo. Kumbaga, sila yung nagtanim, sila yung nagsaing, sila yung nagsangag. Tapos iba kakain. Diba? Pero boss Bay, yeah. Oo, kumbaga nakakagulat lang at syempre nakakatuwa na nakikita natin yung projection ng mga players kung ano yung ceiling nila, kung gaano kataas yung mararating nila sa basketball. May post tayo dyan eh. Pero hindi ko inaasahan na as early as like almost the end of elimination or midway this second round makikita natin na talagang Class S na halimaw na yung may potential maging Class S na halimaw. Di ba, Boss Bright? Yeah. Ray. Sino pa ba? Yeah, kumbaga, yung Jorek Bautista, okay, nakikita na natin yung glimpse of superstar quality niyan sa college. Pero, yung ginawa niya kahapon at the end of overtime na parang almost back McGrady-esque yung hakabulin sana eh. Yeah. Di ba, Boss Bry? Kulang lang sa oras eh. May question lang din ako dun sa end of the yung final seconds. I think dun sa oras, no? Oo, napansin niyo yun, ha? Yung they force a turnover, right? Dun sa inbound ng UE. I think parang 4.8 pa ba yung natira dun o 3.8 something. Basta something. Pero doon sa turnover na yun, ano ba? Dapat ba nabawasan yung seconds doon o wala? Di ba? As soon as tumama sa isang player ang bola, dapat umaandar ang oras. So kung may tinamaan na player, dapat yung time na tinamaan yung player hanggang sa mag-out of bounds yung bola, nabawas yung oras doon. So hindi ko alam kung gaano katagal yun or what, pero nabawasan naman, di ba? Yeah, nabawasan naman. Now, on the second one, naka-3 ulit si Joric dun eh. Tama ba ako? Dun sa 3. So, paano ba yun? O, when he hit the shot, like pumasok yung bola, parang doon sa may shot clock, it was just 0.8 left. Nung pagkapasok ng bola doon sa ring. Sa ring. Yeah. Sabi natin 0.7 something. Pero binalik nila sa 1.5 seconds. Yun din yung hindi ko gets. Yeah? Yeah, nasa ko niyan eh. Nasa kotse ko niyan eh. Pwede, uminto kami sa Shell. Hi, Shell ng NLEX. Uminto kami sa Shell. Umangata kami sa Starbucks doon. So, tawag dito, nag-buzzer beater, almost game tying or isa na lang ang lamang natira ni Joric Bautista. Pagkapasok sa ring ng bola, 0.7 or 0.8 nga naman, di ba? Yeah. Tapos, nung pinalik sa yung bola, lakas 1 seconds. 1.5, yeah. I think. Yeah, so hindi ko gets yung kinount yung basket no, nasa air yung bola. Ibang klase din talaga minsan no? Yeah. Anyways, so tayo, muntik na naging T-Mac yung game na yun, no? So, pero dun sa umpisa pa lang, grabe, si Remogat, alam ko na may gagawing kababalagan si Ray Remogat kahapon.
First quarter pa lang, doon parang sa pagtira niya sa 3-point shots. Yeah, first 2 3-point shots niya, grabe. And then, kahit yung mga patira-tira niya lang, sobrang confident pa, one hand or anything. Parang he's like... Sino nakaalala mo kay Remogat, Boss Bay? Sino nakaalala mong player kay Remogat? Former UAAP player. Former UAAP player? Remogat? I'm not sure. Sino ba? Ikaw ba? I think he's Terence Romeo without that much tawag dito, flashy dribbling. Okay. Yeah. Pwede. Terence Romeo. Yeah, kumbaga tanggalin mo yung flash ng yung mga Kyrie-esque na mga magic dribble ni Terence. Terence yung galaw ni Remogat pati yung niya, yung role niya sa UE. Yeah, iba nga lang talaga si Terence. Masyadong flashy talaga si Terence nung college days. Pareho din pogi, parehong pogi. Malupit talaga. I mean, swerte ng UE dyan na malas lang nila na wala sila masyadong dominant sa inside game nila. So, kasi may lingo-lingo, Boss Bray. Yun yung dagger din yun Dagger yung diba? Lingo-lingo. Shooter kasi yung lingo-lingo. Talaga yun lingo-lingo. Swerte talaga na UE kasi sabihin natin swerte kasi si Precious Moway wasn't like the usual Precious Moway sa offensive end. He just scored like 5 points. Yun nga kung mananalo siguro yung FEU, kung nanalo siguro FEU kahapon, siguro pupurihin natin si Fatty no? Yeah. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Ewan ko Kasi Boss Bray, ito na lang, magre-real talk na lang ako, Boss Bray. Kaya medyo mas mataas ang expectation natin sa FSA na mag-perform compared sa locals or sa mga taga dito. Kasi iba din naman ng mga privileges niyan. Yung baga, yung nagagastos na miscellaneous na fee ng mga estudyante na napupunta sa FSA, mas malaki compared sa nagagastos nila sa mga regular players na local na laki dito. Diba? Tingin mo, same yung niyan, tinitira niyan sa mga, alam mo yun, same yung mga benefits niyan sa mga local. I mean, I might be wrong sa ibang FSA pero, merong special dyan. Kasi, lumipad yan papunta dito Alam mo yun, kumbaga, not all of them talagang may planong mag-aral sa Pilipinas, di ba? Probably most of them flew here for basketball. So, alam mo yun, mamamasahe ka ba or aalis ka ba sa lugar niyo just for mag-dorm sa dorm sa mukhang Sogo na dorm? Tapos allowance mo pambili lang ng Jollibee or pambili ng Mama Lengs. Diba, Boss Bright? Yeah. We don't know kung anong nila. Kung anong advantage or meron nga ba advantage. Pero merong issue nga noon, 'di ba, dun sa Ayoko na. Huwag na natin pag-usapan yung binigyan ng ng kotse, 'di ba? Bayad lupa. Sa kotse. Yeah. Pang ilang ba yan binigyan ng bahay ng lupa? Ika-4 ba yan? Oy, Abdul Sawat lupit mo mag-cut lupit ng mga cut mo kahapon Abdul Sawat. Hindi, si Sawat. Captain yan Captain yan. Yeah. Lupit ng mga cut niya kahapon Sakto-sakto yung mga pasa sa kanya Kaya Boss Bray, kung yung Ethan galang lang, yung galang, kung napalitan yung niya, yung pagiging stretch 4 niya ng sobrang malupit na post moves or footwork sa loob. Yung Matic yung number 5 Matic number 5. Kala ko naman pasok sa number 4 Ilang minutes pa ba tayo? Pwede pa ba pag-usapan yung next game? Pwede naman pag-usapan pa yung next game. Yeah. Next game na, Boss Bray. Pero bago tayo mag-next game tawag dito, Ray Remogat, loadie ka namin. Right now, you're my point lord. Okay?
Siyempre, technically, nasa season 86 pa rin naman si point guard Jerome na injured lang eh. So, point guard ka pa lang. Pagka graduate na ni Jerome, nasa UE ka pa, sige. Point guard ka na next year. Sige. Next year? Sigurado Next year, ka? boss na. Ha? Next year? Sigurado ka next year? Andiyan pa? Pag nasa UE nga, malay mo, mag-G-League. Delegado letran eh. Kumbaga, wala na daw yung letran sa Final Four ng kabilang G-League, pusong champion eh. Wala. Malay mo, opera nila si Remogat to, di ba? Malay mo, kuhanin nila yun. No. Kasi si Escamis nga, hindi naman top point guard ng liga last year. Napunta sa Mapua, biglang, di ba? Pusong champion MVP candidate. Yeah. Yes, kami. Ano pa si Remogat? Baka maging commissioner yan dyan. Pagka lumipat sa GP. Commissioner Ray Remogat. UAAP G-League Commissioner. Malay mo, di ba? Okay, next game. Lapit mo, Remogot. Okay. Next game. Main event kahapon. UP versus Lasal. So, nakabawi ang Lasal. 88-79. And then, it was Kevin Kiambao pa din, as always, who led the MVP. Team. Yeah, MVP candidate. 22 points, 12 rebounds. Followed by si Insan, Evan Nelly. 17 points. Si Insan, no? Na-mekos-mekos na. At saka, yun, yung nag-show up din kahapon. Mike Phillips, 15 points and 12 rebounds. Man, grabe. So, kabila, Cancino, 20 points. Pelsilda, 13. And then Alarcon with 10. Walang Malik Youth kahapon and JD Kagulangan. So, alam na yung nangyari. Kinain ng mga bigs ng Lasal. Yung mga bigs ng UP kahapon. No? Yung mga bata nila, yung mga bago nila kahapon. Astigil laro ka. Napanood mo? Bo? Or... Kasi may lakad ka kahapon, di ba? Sabi mo? Kaya nga eh. Ito ano tawag dito? SM North EDSA. Ay, na naman. SM North EDSA, yung Shake Shack dyan. Ano ba yan? Shakies. Naghanap ako ng kainan dyan na merong maayos na signal ng wifi para makanood ng UP. Ano nga yan? UP Lasal game. Yeah. Nyo. So, ano nangyari? Sa bawat restaurant na pupuntahan namin, upo kami. Hanap kami ng wifi. Kung maayos, wala, sablay. So, ayusin nyo yung signal ng wifi nyo dyan or mag-provide kayo ng matinong wifi sa SF North para makanood ako ng game. Bakit yung mo? Bakit yung mobile data mo? Ha? Hindi ka ba naka-mobile data? Yun nga, naka-data ako. Kaso ang problema, yung data sa loob ng SM North, yung ibang restaurant, hindi ko, mabagal yung yung data. Okay. Kaya siguro second half na kami pinaka-uwi ng condo. Dito na kami nanood. Thank you, Boy Gcash, ha? Yan. So, ano lang yan, Boss Bray, yung game na yan, pangapyaw lang. Oo, isa sa big reason kaya nanalo ang Lasal, wala si Diop. Okay, so may imbalance sa FSA situation yesterday. But the thing is, hindi naman masyadong babad si Nwangko. Yeah. So, sabihin na natin, palayan na natin yung presence ni Nwangko doon, 30% lang, tapos si Diop 0%. Diba? So, kung locals versus locals minus the FSA, lamang yung lamang yung Lasal, Boss Bray. Lamang. Kasi kung iisipin mo, Phillips, Policarpio, KQ, all of them can shoot outside shots, mid-range, slash the floor, and has a decent footwork. Sa kabila, swerte nga sila, pumatok si Chico Briones eh. Ganda nga ng bunot ni Coach Gold eh. Diba? Si Gold bang bumunot si Kimpi. Ay, Boss Kim, Coach Kimpi. Hello din natin yan si Coach Kimpi. Ano ba totoong pangalan ng Tom ata? Tom Chua.
Oo pala. Pat Skimpy, loading ka namin. Kaya niya, kumbaga magic bonus yung Jacob Briones na yun, boss ba? Kung hindi pumutok yun, tambak yun, third quarter pa lang. Oh. Kaya lang nagka-error din siya after nung nung mga shots niya. ni Briones. Nabigyan ni Coach Skimpy yun pagbalik sa bench. Boss ba, gusto ko lang i-comment si Boy Mantika, CJ Cancino pinapakitaan tayo na talagang siya, professional level ready. Si CJ. Yung complete arsenal ng offensive game niya, napakita niya kahapon. Talo man sila, kuminang talaga yung, pa yung CJ Cancino ngayong season 86. Di ba, Boss Bry? Yes. Ibang-iba from the previous CJ Cancino. Yeah. Okay siya nung USD okay din siya nun. Ayos din siya nung when USD days. Yeah. Pero kita mo rin yun sa katawan pa lang, boss bro, grabe yung palikpik ni CJ di ba? So talagang nag-effort yung bata para maging ganyan siya. So kayong mga nagba-basketball at tingin nyo, career yung basketball, career nyo talaga. Kasi hindi overnight yan na si KQ naging halimaw, si CJ naging class S. Di ba, Boss Bry? Talagang hard work yan, consistent. Yes. Yan, laki din ng in-improve ni KQ from last year. Imagine, sophomore, and then he's he's running for MVP na this season, no? Diba? Yeah. And pansin mo yung katawan niya? Yeah. Diba, it's a lot slimmer and probably more mas fit siya ngayon than last season. Diba? Yeah. Shout out din sa nila sa coach nila. I mean, yung training coach sa LaSalle. And shout out kay Jonel Policarpio din kahapon, 'di ba? Nagpakita. And gusto ko yung matchup nila ni Francis Lopez Kaso nakita mo ba? Nasubo. Nga Yeah. Malupit si Francis Lopez kahapon. Ang ganda ng mga blocks niya. And he's very athletic. Pero nung nasubukan siya ni Jonel Policarpio So that means if athleticism versus athleticism, yung nangyari doon, Jonel Policarpio got the best of Francis Lopez yesterday. Yeah. Saka mas athletic siguro si Lopez, pero mas skillful yung athleticism nito ni Policarpio. Kumbaga siguro kung pataasan ng talon, mas mataas talon ni Lopez Mas mabilis si Lopez Pero yung tipong paggamit mo ng athleticism mo, i-convert mo into basketball skill, footwork, shooting, and everything, Policarpio tayo, Boss Bright, no? Yeah, Policarpio over Francis Lopez. Alam ko magta-time na tayo, Boss Bright. May tanong lang ako. Sa napanood mo kahapon, malamang ba yan ang makikita natin sa finals? Yeah, I think so. Yeah. And since the start of the season, 'di ba, nilalagay na natin yung LaSalle dyan at the top. And then UP is there as well. I think that's it. Pero ikaw ba, tingin mo ba NU can masisirain ba ng NU tong LaSalle UP in the finals na sakali? The only way na masisira na NU yan kung ma-maintain nila yung twice to beat advantage na mukhang, may margin naman sila sa LaSalle, di ba? I think they have one full game advantage to over LaSalle dun sa twice to beat, right? Yep, both of them, LaSalle and UP. Oh, sorry, UP and NU pala. Di ba? Sa LaSalle. Yeah, sa LaSalle. So, kung ma-maintain ng NU ang twice to beat, kung dalawang beses silang kailangan talunin ng LaSalle sa Final Four, that could be interesting. But if LaSalle
would be the second seed or would be the first seed and capture that twice to beat advantage. I don't know kung sino pupusta dyan na hindi makakapasok ng finals yan. Paano mo tatalunin yan ng back-to-back games kung ikaw ang NU? Yeah. Pero nakikita mo bang it's gonna be Lasal and UP sa finals? Yeah, basketball-wise, if I'm gonna be a basketball fan only, sa pag-iisip ko, walang halong emosyon, Lasal UP. I mean, Lasal UP in the finals. UP. But kung may halong emosyon dyan na gusto kong mangyari talaga, sana makabangon ng Ateneo at magkaroon ng rematch sa finals. Yun ang gusto kong mangyari. Gusto ko. Pero ang gusto ng puso ko, yun yan. Ateneo UP. Akala ko Adamson. Hindi, kung gusto talaga ng kaibutura ng puso ko, Boss Bry, kaibutura ng puso ko, UST? Gusto ko talaga, Battle of the East sa finals. Yun yung Di pa natin nakikita yun, sa tanong buhay ko eh. Yeah, Battle of the East. Yeah. Ang gusto ko lang din talaga, gusto mo kung ganyan na yon, kung UP, NU, Lasal, the fourth seed, I just want Ateneo. Gusto ko kasi maganda yung game sa finals. Sa Final Four, sorry. Yeah. Ay, bastos ka, Boss Bry, magagalit sa'yo magagalit sa'yo si Swashbuckler. Peace. Pinag-uusapan namin yan. Pauwi kami Manila kasi nag-food trip kami sa Pampanga yesterday. So, pauwi Manila, nasa Index kami, nagdadrive ako. Sabi ko, liyamado kayo siguro as of now na mag-Final Four, meaning Adamson. Pero siguro naman lahat ng basketball minds sa Pilipinas gusto Ateneo UP man lang magharap either finals or Final Four. Di ba, Boss Bry? Final. Yeah. Sama ng mukha niya eh. Gusto talagang makatikim ng Final Four si Nina Fanavi. Baka kung anong gawin nun sa boba, anong gawin nun sa boba? Oo nga. Pala boba bukas na ulit. Kasi sinara natin yan dahil vacation sa UST. Bukas na ulit. Bukas yan 10 a.m. to 8 p.m. Palin boba Mondays to Fridays 10 a.m. to 8 p.m. Kasi Sabado manonood kami nung tagagawa ng boba ng UAAP kaya sarado kami ng weekend. So that's why. Ito lang, before we close this game na. So, first game, wala si Nelly. Second game, wala si Diof. And then si JD, kagulangan. I just wonder kung paano kaya kung complete, no? Maganda siguro na yung game. Maganda ang primer yan kasi like maraming variables na hindi available or missing nung first two games. So, kung maghaharap sila sa high stakes na laban na kompleto, mahirap hulaan yung resulta, di ba? Mas maganda sa manonood, mas mahirap sa odds makers, sa mga pumupusta. Sinegue ko na lang yon kasi 1xBet, kung pupusta kayo, wag dyan sa mga ingin ng mga nagpo-post sa comment section namin na ibang pustahan. 1xBet lang kayo at gamitin yung promo code namin para sa 6,000 pesos yung pira, di ba? Yeah. Di ba, Boss Bry? Soon. Alright, before we end the episode, may sabihin ka pa ba? Or all goods? Okay, before we end the episode, sasabihin ko lang, we're lucky this season dahil even though injured si Jerome at wala si Porchki, binayaan tayo ng humamoy ng pinakalakas na Evan Nelly na may pusa at ng Remogot at nandyan pa si Baklaan and LJ Gonzalez as well. So, tayo na point guard generation solid tong season 86. So, we have to be grateful. Sulitin natin, i-enjoy natin ang season na to, mga Brad. At subscribe kayo sa The Dog Show, of course, and UAP Basketball 24/7.
Sana na-enjoy niyo ang mga Nelly Lim at mga Jerome Daddy Jokes. Diba, Boss Bry? Yeah. So, thank you sa lahat ng nanood ng videos namin, episodes. And thank you sa lahat ng mga nagka-subscribe and nagpa-follow sa UAP Basketball 24/7. So, this ends our episode. We'll see you in the next one. All right? Next episode, yung top 5 best point guard next week. Yeah. Top 5 best point guard. All right. All good. Yeah. Bye.